Okay, sasagutin naman natin 'tong isang comment na nabasa ko. Under agency po ako, sabi ni sender. Nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya, tinanggal, tinerminate, EOC, ibig sabihin siguro niya ay end of contract. Pull out po ako bigla ng kliyente ni agency without proper notice. Nag-file po ako sa DOLE ng illegal dismissal, first hearing. Sinabi ko po sa SENA officer na terminate po ako ni kliyente without due process. At sabi naman ni SENA officer kahit pa daw magtanong-tanong ako at kahit maging employee of the year ako, pwede po ako ma-terminate ni kliyente. Dahil si agency po ang employer ko at dahil hindi naman ako tinanggal ni agency. Bago natapos ang aming pag-uusap, sabi ko sa SENA officer, hihingi muna ako ng legal advice. Binigyan na din ako ng SENA schedule date sa second hearing next week. Okay, ano po bang dapat gawin sa ganitong sitwasyon at ano ang masasabi ninyo sa SENA officer? Okay, so si sender ay isang agency employee. Apparently, merong kontrata ang kanyang agency at ang kumpanya kung saan siya na-deploy. And then, during the period ng service agreement nila, bigla siyang na-pull out for reasons unknown to the employee. Hindi niya alam kung bakit. Walang dahilan. So, pull out ang ginawa. Ngayon, nag-file siya ng illegal dismissal. Okay. Ganito ha. Sa kliyente at sa agency, meron silang tinatawag na service agreement. Okay. Itong service agreement na to, may duration yan. Ibig sabihin yung period kung kailan or kung hanggang saan yung service agreement nila, yung duration, yung taon. So, halimbawa, from 2025 to 2028. So, 3 years yung duration ng kanilang service agreement. Yung mga ede-deploy ni agency na empleyado, dapat yung kanilang kontrata ay 3 taon din. Okay? Coterminous yung kanilang kontrata sa kontrata ng agency at ng kanilang kliyente. Coterminous doon sa taon na effective yung kanilang service agreement. So, ibig sabihin, hindi sila po pwedeng tanggalin during the contract. Ganito, pwede. Pero, based on just or authorized causes na. Otherwise, dapat coterminous sila. Ibig sabihin, matatapos yung kanilang employment kapag natapos na rin yung effectivity ng service agreement ng agency at ng kliyente. So, kung coterminous sila doon sa lifespan ng service agreement ni agency at ng kliyente, bakit meron tayong mga empleyado na na-endo after 5 or 6 months? Actually, bawal po yun. Yung contracts of short duration na tinatawag o in ordinary layman's term, sinasabi po nila na endo. Contracts of short duration ay ipinagbabawal sa mga agency na may lisensya under DO 174. Ito yung contracting or subcontractor's license, okay, sa DOLE. Ngayon, paano nagkakaroon ng mga contracts of short duration? Bakit walang humuhuli or walang penalty yung agency? Kasi po walang nagsusumbong. Okay? Yun lang po yung problema doon. Walang nagsusumbong. Pero actually, bawal po ang contracts of short duration. So, halimbawa 3 years yung service agreement ng agency at ng kliyente, dapat yung empleyado na i-deploy niya doon ay 3 taon din yung kontrata. Pwede lang siyang tanggalin ng less than 3 years kung ang cause ng kanyang termination ay just cause or authorized cause. Yun lang po. Otherwise, dapat mag-expire yung kanyang kontrata kapag expired na din yung service agreement ng agency at ng kliyente. Bawal po ang contracts of short duration. So, ikaw na empleyado, kapag na-pull out ka, ano ang gagawin mo? Back to agency ang tawag nila doon. Kailangan ba mag-submit ka ng resignation letter? Kasi karamihan ng mga back to agency, pinapapirma nila ng resignation letter. Wag
mong gagawin yon kung ikaw ay isang agency employee. Huwag kang pipirma ng resignation letter, huwag kang gagawa ng quit claim, release, waiver, wala. Kahit sabihin nila na para makuha mo yung huling sahod mo, makuha mo yung prorated 13-month mo, mabigyan ka namin ng panibagong assignment, huwag po kayong maniniwala. Okay? Kasi under the law, kapag ikaw ay na isang agency employee ay nawalan ng trabaho or natanggal doon sa kanilang kliyente, meron silang 3 buwan para bigyan ka ng panibagong assignment sa iba nilang kliyente. Okay? May tama naman yung pagkakasabi ng SENA officer na sa pagitan ng agency at ng kumpanya kung saan ka naka-deploy or naka-assign, ang employer mo ay ang agency. So, sila, yung may pananagutan sa'yo, nahanapan ka ng panibagong assignment. Okay? Kapag natanggal ka sa kanilang kliyente. So, within 3 months, ano ang mangyayari kapag lumampas ang 3 months? Walang assignment si agency para sa'yo. Walang panibagong deployment. Magre-resign ka ba? No. Huwag kang magre-resign kasi obligasyon ng agency na bayaran ka na ng separation pay kapag lumampas ang 3 months na hindi ka nila nabigyan ng panibagong deployment or assignment. Itong agency na to, ito yung may lisensya under Department Order 174, DO 174. Ito yung tinatawag namin sa batas na contractor or subcontractor. Pero ang tawag in layman's term ay agency. Okay, pagpalagay natin, lumipas na yung 3 buwan. Hindi ka nabigyan ng panibagong assignment or deployment ng iyong agency. Hindi ka rin binayaran ng separation pay. Okay, ano ngayon yung gagawin mo bilang empleyado? Granting na hindi ka rin nag-submit ng resignation letter nung ikaw ay ibinalik sa agency. Okay? Kasi hindi ka dapat mag-submit ng resignation letter. Kasi ang resignation letter, ikaw ang tumatapos ng iyong employment relationship. Ikaw ang nag-terminate ng iyong employment relationship sa employer mo, sa agency. Ngayon, after 3 months, walang separation pay, walang panibagong assignment, ano ang gagawin mo? Constructive dismissal. Okay? Kapag mag-file ka ng constructive dismissal, isama mo yung kliyente ng kumpanya, ng agency. Okay? Kung yung kumpanya kung saan ka huling nakadeploy. O bakit natin idadamay ang kliyente ng agency? Kung sabi ko kanina, si agency ang employer mo. Nangyayari po kasi, no, may mga agency na hindi nakakasunod sa strict requirements ng DO 174 para maging lehitimong contractor o subcontractor yung agency. So kung legitimate contractor siya, tinatawag siyang job contractor or service contractor. Okay? Pinapayagan yun ng batas. Pero napakahigpit ng requirements. Kailangan meron siyang substantial capital or investment in the form of machine, equipment. So kung ano halimbawa yung serbisyo na ibinibigay mo doon sa kliyente ng agency, dapat yung makinarya na ginagamit mo doon, yung equipment, yung machine mo, ay galing sa agency. Hindi dapat pag-aari ng kliyente ng agency o ng kumpanya kung saan ka nakadeploy. Kasi yun ang isa sa requirement para maging valid na or legitimate na job contractor sa agency. Dapat meron siyang substantial capital or investment in the form of machine, equipment, tools, ganon. And meron siyang registration under DO 174. Pero syempre, kapag ordinaryong agency employee ka, hindi mo na yun makikita. Hindi mo na rin malalaman yung substantial capital or yung investment in the form of tools, machine, equipment, hindi mo na yun malalaman. So, paano mo malalaman na hindi legitimate na job contractor yung iyong agency? Ito napakadaling malaman. Sinong nag-e-exercise sa'yo ng control? Sinong may power of control sa ginagawa mo? Sinong nagdidikta ng schedule mo? Sino ang nagsasabi sa'yo ng mga dapat mong gawin? Kanino ka nagre-report? Sinong nag-i-schedule ng overtime mo? Sinong nag-aayos ng shift mo? Or sino ang nagpapapasok sa'yo kapag rest day mo?
Sino ang nagsasabi sa'yo na mag-overtime ka ng ganitong araw, ng ganitong oras? Iyon na yung mga examples lang ng element or power of control. Kapag iyon ay ginagawa ng kliyente ng agency, o kaya yung kumpanya kung saan ka nakadeploy, then ibig sabihin, yung agency mo ay isang labor-only contractor. Ibig sabihin, isinupply ka lang niya sa kanyang kliyente na kumpanya. Isinupply ka niya as manpower, pero hindi talaga valid job contractor yung agency mo. So, yung power of control, napaka-importante. And also, yung power to fire. Sino yung nagtanggal sa'yo? Okay? So, kapag nagsama na yung dalawang yun, medyo alanganin na yung standing ng agency mo pagdating sa standard ng isang legitimate job contractor. So, kung nag-fail si agency sa definition ng isang legitimate job contractor, ano ang magiging resulta nito? Ano ang epekto nito sa'yo bilang empleyado ng agency? Ang resulta nito kapag isang labor-only contractor ang iyong agency, ikaw na agency employee ay regular employee ng kumpanya kung saan ka naka-assign or naka-deploy. So, yun po yun. Kapag yung agency mo ay labor-only contractor, hindi siya yung tunay mong employer, kundi yung kumpanya kung saan ka naka-assign. Yun po yung epekto ng pagiging labor-only contractor ni agency. So, yun. So, kapag si company, yung iyong employer, real employer, dito na natin aalamin yung legality or illegality ng pagtanggal niya sa'yo. Okay? So, yung end of contract, yung pull out, isa ba yun sa just or authorized cause ng termination under the labor code? Definitely not. So, kung yun ang basihan ng kumpanya para tanggalin ka sa trabaho, may illegal dismissal ng ginawa ang kumpanya. Okay? So, sana nagkaroon ka ng idea. Hindi ko alam kung ano ng stage yung case mo ngayon, pero sana makatulong ito sa'yo. Thank you!